Akala mo kilala mo na si Bluey? Maraming tagong detalye sa palabas na di napapansin ng fans. Heto ang mga sikreto. 1. Dalawa ang nanay ni Pretzel. Sa silid-aralan, nagkwentuhan ng mga bata tungkol sa alagang hayop at merienda. Ikinuwento ni Pretzel ang pagtakas ng kanyang guinea pig at nabanggit ang kanyang mga nanay. Oo, gaya noong tumakas ginipig ko. Sabi ng nanay ko, baka bumalik siya. Mabilis niyang sinabi kaya baka hindi agad napansin ng mga manonood. Hindi rin pinalaking issue sa palabas. Inilalarawan rin ang pamilya ni Pretzel bilang normal na bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ipinapakita ni Bluey ang iba't ibang pamilya na hindi pinapatigil ang kwento. 2. Stranger Things. Sa Seesaw episode, tahimik nag-usap sina Chili at nanay ni Pompom habang naglalaro ang mga bata. Lalong hina ang usapan nang mapunta sa isang palabas na pareho nilang gusto. Oh, Sana ibalik ka nila sa season na gusto ko rin. Napanood mo na ba ang Troy, Mama? binanggit nila ang isang karakter at isang lugar na malamig at malayo. Maiintindihan ng mga tagahanga ng Stranger Things kung ano ang ibig nilang sabihin. Ang saya na eksenang ito ay mula sa dalawang nanay na excited, parang fans sa bagong teaser. Ipinapakita ang koneksyon ng parke ni Bluey sa misteryosong mundo. 3. Natututo si Bluey ng martial arts. Isang gabi, inilabas ng pamilya ang mga basurahan. Suot ni Bluey ang karate gi at puting sinturon. Habang nagsasanay, naging dilaw ang sinturon niya. Hindi ito binigyang diin ng palabas. Tahimik itong ipinakita, kaya napapansin ng manunood ang pag-unlad ni Bluey sa pagdaan ng panahon. Maliit itong detalye na nagpapakita ng ginagawa niya sa labas ng kwento. 4. Isang magiliw na doodle. Sa umpisa ng bingo, makikita ang kwarto niya. Sa pader, may guhit ni na Bluey at kaibigan niyang si John Luke na magkasamang nakangiti. Mahalaga ang guhit na ito dahil nagpapaalala ito ng kanilang camping trip. Sa palabas, lumitaw muli ang guhit sa parehong pwesto sa pader habang pinag-uusapan ng pamilya ang araw ng mga ina. Ipinapakita nitong naalala pa rin ni Bluey ang kanyang kaibigan at biyahe. Sa original na episode, may maple syrup sa mesa. Palatandaan na French-Canadian si John Luke. Ang muling paglitaw ng guhit ay nagpapakita ng halaga ng pagkakaibigan kay Bluey. 101 Dalmatians. Sa episode na Octopus, pumunta ang kwento sa bahay ni Chloe. Ang bahay ay moderno at kumikislap sa ilalim ng araw. Ang numero sa pintuan ay 100 at isa na isang maliit na pahiwatig. Ang pamilya ni Chloe ay mga Dalmatian at ang numero ng bahay ay tumutukoy sa kwento ng 101 Dalmatians. Madaling hindi mapansin ang detalyeng ito, pero gantimpala ito sa mga nakakakilala ng klasikong kwento. 6. Dati na nating makilala si Bucky Dunstan. Sa The Sign, si Bucky Dunstan ay isang mabait na ahente ng real estate na matagal nang kilala si Bandit. Noong bata pa si Bandit, may kaklase siyang nagsabi ng bagay na naging dahilan para tumigil muna siya sa pagguhit. Si Bucky Dunstan ang kaklase na yon. Naikwento siya ni Bandit sa Dragon, ipinakita ang alaala, at bumalik din si Bucky bilang adulto. Ang nakaraan nila ang dahilan ng reaksyon ni Bandit. 7. Mga Easter egg ni Bluey. May ilang laruan sa mundo ni Bluey na tumutukoy sa mga totoong laruan. Minsan, ipinapakita ni Chattermax ang parehong enerhiya ng laruan na Furby. Ang maliit na kotse ni Bluey na Petally ay nagpapaalala sa mga manonood ng isang cozy cop. Si Polly Poppy ay may pangalan na kahawig ng isang sikat na linya ng laruan. May mga laruan na kamukha ng mga karakter sa laro o pelikula, tulad ng plush na Sans mula sa Undertale at bulang may bituin na parang mula sa Toy Story. Mas nagpapasaya ang mga laruang ito sa mga eksena ng paglalaro para sa mga manonood na nakakapansin sa mga ito. 8. Naglaro si Bingo ng pamilyar na laro habang naghihintay ang pamilya sa kotse sa The Sign. Pinagalaw ni Bingo ang mga daliri sa bintana, tumatalon sa iba't ibang bagay. Ito ang larong itinuro ni Chili noong wala silang tablet sa biyahe. Simple pero masaya. Ang muling paglalaro ng Bingo ay nagpapakita kung paano tumatagal ang maliliit na laro sa mga bata. Isang mainit na paalala ng tradisyon. 9. Indiana Jones. Tumatakbo sina Bandit at ang mga bata sa pasilyo nang igulong ni Bandit ang malaking yoga ball sa kanila. Parang sa Raiders of the Lost Ark. Tinawag pa niya ang laro na Raiders. Ang gumugulong na bola ay parang boulder scene sa pelikula. Sabi ni Bandit, walang ticket. Sabay hagis kay Bluey sa beanbag. Wala ako nun. Paramlong itinapon ni Indiana ang kontrabida mula sa Zeppelin. Aliw ang mga bata sa habulan habang napansin na matatanda ang mga sanggunian. 10.
Lord of the Rings. Sa episode, sinugod ni Bingo si Bandit gamit ang Feather Wand. Iniunat ni Bandit ang braso at sumigaw, "Hindi ka makakaraan." Ang sala ay parang naglalagablab na tulay mula sa Lord of the Rings. Maya-maya, nagtago si Grandad at ang mga bata sa mga ugat ng puno. Kahawig na eksenang nagtago ang 4 na habit mula sa isang Dark Rider, ang framing ng tagpo, ang baluktot ng mga sanga, at nakapirming mga karakter ay muling nilikha ang sandali mula sa pelikula nang hindi yon ginagawang halata. 11. Long Dog. Ang mga Long Dog ay isa sa pinakamasayang detalye sa Bluey. Nakikita sila sa estante, likod ng laruan, kabinet, bintana, at sa mga eksena ng bakasyon. May mga guhit, may suot na lampin, at may sombrero ni Santa. Madaling hindi mapansin dahil lumahalo sila sa background. Ang makakita ng Long Dog ay parang nakadiskubre ka ng maliit na kayamanan na nag-uugnay ng episodes, na parang may lihim na mapang nakatago sa mga eksenang palabas. 12. Mahilig si Bluey mag-refer sa ibang sikat na media. Minsan, tumutukoy si Bluey sa ibang kwento o pelikula. Maaring may konting banggit sa Oz, Indiana Jones, o Pink Floyd ang palabas, pero hindi ito nanghihibabaw sa kwento. Madaling mapansin ng matatanda ang mga ito. Masaya pa rin panuorin ng mga bata ang episode, kahit di nila ito lubos maintindihan. Kaya bagay ang palabas sa lahat ng edad. 13. Gusto ni na Jack at Rusty maglaro ng army. Pagkatapos magkwento ni Calypso, muling humiling sina Jack at Rusty na maglaro ng army. Parang dati nilang pakikipagsapalaran, natutong magpuko si Jack dahil sa kalmado at kumpiyansang pamumuno ni Rusty. Ipinapakita ng kanilang kasabikan kung gaano kahalaga sa kanila ang naunang sandaling iyon. Bagamat na nabanggit na ang tatay ni Rusty ay nagsisilbi sa malayo, ipinaalala ng kwento ang pagkakaibigan ng mga bata habang naglalaro. 14. May lihim na mensahe ang plaka ng sasakyan. May nakatagong detalye sa plaka ng sasakyan ng pamilya Healer. 419 HLR. Naniniwala ang mga tagahanga na ito ay tumutukoy sa isang mapusyaw na asul na kulay na akma sa pamilyang Healer. Hindi binabanggit ng palabas. Ngunit kapag napansin ng manonood, nagiging parang munting inside joke ito. Tahimik na lumalabas ang plaka sa maraming episode, dagdag saya sa mga mapanuring manonood. 15. Mga astig na Easter egg ng Bluey. Maraming maliliit na nakatagong detalye sa bawat episode ng Bluey. Minsan, may tennis ball na gumugulong sa isang eksena nang hindi napapansin. Maaring may laro ang Long Dog na lumilitaw sa isang istante. Tahimik lang ang mga detalyeng ito at hindi nakakaistorbo sa pangunahing kwento. Pwedeng magdiwang ang mga bata kapag nakita nila ang bola. Natutuwa rin ang mga matatanda kapag napapansin nila ang maliliit na bagay sa likuran. Ang bawat sikreto ay nagpapasaya sa kwento. 16. Hilig sa musika ni Chili. Pagbalik niya mula jogging, presim ang disenyo ng music player niya. Pahawig ito ng Pink Floyd album cover, pero mas banayad ang bersyong pang-aso. Hindi mapapansin ng bata pero makikita ng matatanda ang sanggunian. Ipinapakita ng pagjo-jogging na eksena ang personalidad at panlasa ni Chili. 17. Fire Emblem Easter Egg. Sa Hammer Barn, maraming biro sa likuran. May nakatagong detalye. Set ng label ng item na kapareho ng mga pangalan sa seryeng Fire Emblem. Mabilis itong lumalabas sa shopping cart, pero karamihan ng manonood ay di nakakapansin. Ginawa ito ng mga animator bilang tahimik na pagpupugay sa serye. Nakatago ito sa abalang eksena sa tindahan. 18. Ang pera ng Tooth Fairy. Ang $5 na nakuha ni Bluey mula sa Tooth Fairy ay lumilitaw muli sa ibang episodes at hindi nawawala pagkatapos ng isang episode. Makikita ito sa bulsa, sombrero, o mangkok na musikero sa kalye. Ang maliit na sticker sa pera ang nagagamit ng mga manonood para subaybayan ito. Natutuwa ang mga tagahanga sa paghahanap kung saan ito susunod lalabas. Lumilika ito ng isang munting kwentong nasa background na tahimik na dumadaloy sa mundo ni Bluey, habang abala ang pamilya sa araw-araw nilang pakikipagsapalaran. 19. Cat Squad. Sa episode na naghahanda ang pamilya Healer para sa kasal, naririnig sina Chili, Bandit at Stripe na kumakanta ng maikling kantang nagtatapos sa Cat Squad. Cat Squad! Cat Squad! Cat Squad! Kung titingnan natin ang mabuti sa paligid ng bahay, mapapansin natin ang mga Cat Squad na sticker sa mga pader, isang magnet sa ref,
at pati na rin ang isang laruan na kama na may mga larawan ng Cat Squad. Ang background music ay mula sa katang-isip na palabas na Cat Squad na may guitar solo at tunog ng pagniiyaw ng pusa. Ipinapakita ng palabas na natutuwa si Bluey at ang mga kaibigan niya sa maliliit na pakikipagsapalaran sa TV, tulad ng mga bata sa totoong buhay. Ang gamit ng Cat Squad ay lumalabas sa ilang episode, pero madaling hindi mapansin kung hindi ka nakatutok. 20. Masay nagwakas ang kwento ng mga magulang ni Winton at Terrier. Sa ibang episode, mapapansin na nagkakalapit na sina Cornelius, tatay ni Winton, at nanay ng Terrier. Sa mga naunang episode, nakita nating medyo malungkot si Cornelius habang nakikipag-date sa iba't ibang aso. Sa episode na perfect na 3 season, nakayuko siya sa picnic na nagpapahiwatig ng hindi magandang nangyayari. Sa TV Shop episode, nakita natin siya at nanay ng Terrier na magkasama. Sa ending ng design, magkasama silang umalis sa kotse kasama ang mga batang nasa likod. Ilan ang ito sa mga detalye sa Bluey na napansin namin. Alin ang pinaka-nakagulat para sa iyo? May napansin ka bang di namin nabanggit? Sabihin sa komento at magkita tayo sa susunod na video.